Yun and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video natin sa ating reaction news. Hindi na siguro tayo manonood ng video. Babasahin na lang natin tong balita, 'di ba? So kahapon, Sunday, ayun, Ronaldo Valdez pumanaw, 'di ba? So according dito sa Balita Pilipinas Today, Jano Gibbs, unang kapamilya na rumesponde sa kanyang ama. Putang ina, puro na lang namamatay, no? Kanina yung unang content natin sa anak. Tapos ngayon, yung magulang. Anong gusto nyo sabihin natin, 'di ba? Doon din naman tayo lahat pupunta. Huwag kayong matakot mamatay. 'Di ba? Once saved, always saved. Ano ba ang plano ng Diyos? Alamin natin kung bakit. Okay? Thereafter, Mr. Jano immediately proceeded to the place of incident and saw his father lying on the chair while still holding his personal gun. Nakasaad sa police report. Okay? Ito, basahin natin. Paano ba? And ayon sa ulat, paano ba pinalalaki yun? Huwag na nga. Nababasa nyo naman no? Ayon sa ulat ng Quezon City Police District, QCPD, ang aktor na si Jano Gibbs ang unang miyembro ng kanyang pamilya na rumesponde sa report ng pagkamatay ng kanyang ama na si James Ronald Dulaca Gibbs na mas kilala bilang Ronaldo Valdez. Okay, bago pala mag-condolence muna tayo kay Jano Gibbs sa family nila, 'di ba? Condolence din dun sa kaibigan ko kay Banots, namatay yung father din niya, si Mr. Shuli, si Leo Martinez. Ayan, so nakikiramay din tayo. Ayan. So, inabisuhan ni Jano Gibbs ng mga opisyal ng Casa Nueva Homeowners Association hinggil sa pagkamatay ng kanyang ama nitong linggo, Disyembre 17 ng hapon, nagdiriwang ng ika-77 na kaarawan si Ronaldo Valdez noong nagdiwang pala ng ika-77 year na kaarawan si Ronaldo Valdez noong November 27. Nabanggit din sa police report na si Jano ang nagsabing may dinaranas na matinding kalungkutan ang kanyang ama matapos itong sumailalim sa surgery bunsod ng prostate cancer noong 2022 na posibleng dahilan bakit ito nagbaril sa sarili gamit ang isang Norinco caliber 45 pistol. Okay? Dinatnan pa ni Jano ang kanyang dugoang ama habang nakaupo sa isang silya at hawak pa rin ang baril na umano'y pag-aari ng biktima. Okay, ito. May foul play kaya hindi natin alam. Sana imbestigahan. Kasi halimbawa ako ako si Ronaldo Valdez. 77 ako. Andun na rin ako. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, 'di ba kung mamamatay ka kahit anong paraan no? Hindi mo naman siguro kailangan kitilin na yung buhay mo kung lalo na kung alam mo may sakit ka. 'Di ba? 77 years old, na stress, siguro nag-iisa. Ano yung pwedeng maging dahilan? 'Di ba? Matinding kalungkutan. Ako dinaranas ko 'yan. Kaya ako humingi ng tulong sa doktor kasi nga nakakaperwisyo na ako ng ibang tao. Hindi yung sarili ko lang yung napeperwisyo ko, hindi
Okey lang yung sarili ko lang yung piniperbisyo ko, eh, kaso ang napeperwisyo ko pati ibang tao, 'di ba? Kaya nagpatingin ako sa doktor. Ngayon, halimbawa, sa akin naman nangyari yan, puwede kong sabihin na puwede ko ring gawin, eh. Puwede ko ring gawin siguro, 'di ba? Pero kung halimbawa sa 77 years old, hindi natin alam talaga kung anong pumapasok sa isip ng tao 'no, lalo na 'pag depressed, lalo na kung nag-iisa. Posible, posible, posibleng depresyon, posibleng pero sana tignan din nila kung may anggulo na ano, may foul play 'no, sana tignan din. Pero kung talagang, eh, ang problema, eh, talagang yung dahil sa sakit niya, it is what it is, yan din yung mangyayari, 'di ba? Nakakalungkot, magaling na aktor 'to, eh, puta ginaya ko pa 'to sa isang ano, eh, sa isang video ko na na ginawa kong memes, 'di ba? Si Ronaldo Valdez. Icon din 'to ng pelikula kaya malaking kawalan din. Kaya lang, anong gagawin natin? May mga bagay na hindi na natin maibabalik. May mga bagay na minsan naiisip ko kung namatay na ako nung isang araw, ano, alam mo 'yun, yung wala ka na rin bilang. Sa simula ka lang mahal ng tao, eh. Sa simula ka lang maaalala, unang taon, mga susunod wala na, 'di ba? Kaya ako, yung nangyari sa anak ko, dahil ayokong mangyari yung gano'n sa unang taon, sa unang 2 taon, kaya lahat yun nakabitbit hanggang ngayon, 'di ba? Kaya parang pagka may kumanti sa ibang anak ko, putang-ina niyong lahat, 'di ba? Pero kung sa'kin okey lang, okey lang. Na ewan ko, hindi ko din alam kasi baka si Ronaldo Valdez parang tatay ko din, 'di ba? Hindi ko rin alam kung asan, hindi ko rin alam kung anong ginagawa. Hay naku, bakit kailangan may mawala bago maranasan o bago mahalin, 'no? Tas eto pa naisip ko kanina, bakit ang babait natin pagka namatay na yung isang tao, 'di ba? Halimbawa nagbilin, tangina susundin niyo yung bilin kung kailan namatay. Pero bakit nung buhay pa kung ano yung ano gusto niya hindi niyo sundin, 'no? Lalo na 'pag magulang natin, 'no? Guilty naman ako diyan, 'di ko sinasabing perpekto ako, 'Di ba parang nung nabubuhay hindi naman natin maibigay yung mga dapat natin ibigay, puro sakit ng ulo na ibibigay natin sa magulang natin. Ta's pagka namatay, 'di ba, yung mga akala mo napakabait natin sa magulang natin, ang gaganda ng mga sinasabi natin. Fuck, 'di ba may kakilala ako, nung nawala yung kapatid din nila, akala mo ang babait nila na sinusunod yung kahilingan. Putang-ina nung buhay yung kapatid nila, putang-ina nila kung mag-away din sila. Gets mo? Bakit kailangan mawala muna isang tao bago natin iparamdam yung ano, yung pagmamahal, 'di ba? Hindi ko sinasabing gano'n si Jano, 'di ba? Kasi hindi naman natin alam yung ano, yung istorya nila, 'di ba? Family nila kasi may sariling pamilya din naman si Jano, eh, 'di ba? Kaya nga sabi ko kanina yung sa video yung kay Real Talk Darbs, aabot ng 100 years old gugustuhin mo pa ba 'yan, 'di ba? Wag niyo ng pahirapan yung mga tao na mag-aalaga, 'di ba? Wag niyo ng pahirapan din yung tao na pati mismo yung may umiidad, 'di ba?
Kasi magkakasakit din yan eh. Mahihirapan din yan. Sino mag-aalaga sa kanya? Yan yung nagiging resulta. O real talk Darbs, ito yung resulta pagka pinahaba mo yung buhay ng tao, ginawa mo 100 taon. Tapos nagkasakit. Ito rin, dito rin babagsak. 'Di ba? Kahit siguro anong gawin mo para maganda man yung intention mo na maging 100 years old yung maging centenarian yung ibang tao. Hindi mo rin naman hawak kung gusto na ng Diyos na mamatay ang mga yan. Diba? So, mga kalapid, yun lang yung iiwan ko. Sana kung may foul play, sana mabigyan ng hustisya. Pero kung sa tingin ko, depression din talaga. Kasi umabot din ako sa ganito. Nabuhay lang ako eh. Siguro 3 beses. Kaya dumating yung time sa ibang tao ko na naibabaling. 'Di ba? Kaya kailangan ko nang gawin na kumonsulta sa doktor. Siguro after ni Ronaldo Valdez na magpagamot nung 2022, 'di ba? Siyempre sabihin na natin may nararamdaman 'yan, may iba naman sakit na tutubo, 'di ba? Magkakasakit ka rin sa utak kasi sa kakaisip eh. May nararamdaman ako. Kahit sabihin nila na wag mong isipin. Gago, putang ina. Ayoko nga isipin eh, pero nararamdaman ko yung sakit. 'Di ba? Magkaiba yun eh. Yung akala mo madededma mo yung sakit, hindi mo madededma yung sakit. Mararamdaman mo yun, kaya siguro yun yung mga pumapasok sa utak. Kaya umaabot sa ganito. May kaibigan kami, kailan lang din, 'di ba, yung nagbaril din yun sa sarili. Bakit? Depression din. Oh, anong gagawin natin? Buhayin natin ng 100 years old yung mga tao para pag na-depress o nagkasakit, ewan ko. So, yun lang mga kalapid, sana may natutunan tayo, 'di ba? Habang buhay pa, mahalin niyo na. Habang nandiyan pa, mahalin niyo na yung mga mahal niyo sa buhay, 'di ba? Lalo na yung mga anak. Mga anak din, mahalin niyo rin yung mga magulang niyo, 'di ba? Ako kahit hindi ko nakikita yung tatay ko, tatay at kahit anong mangyari balibalik-baliktarin mo yung mundo. Tatay ko 'yun, mahal ko 'yun, 'di ba? Hindi lang siguro kami tinadhana na magkasama. So, 'yun lang mga kalapid, maraming salamat. Subscribe kayo and stop recording.